Bawal na nga ba ang mga AI generative content? At ano itong bagong guidelines ni YouTube ngayong 2024? So welcome sa Rod TV. Sa mga creators dyan, alam ko na napansin nyo tong bagong prompt na ito tuwing mag-upload kayo ng mga bago nyong videos. And hindi mo alam kung yes or no ang sasagutin mo. Well, standby ka lang until the end dahil bukod sa malalaman mo kung yes or no ang isasagot mo, malalaman mo rin ang overall meaning nito. So dahil dyan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Cinderella Gorgonio, kay AB Vibes Tune, kay Manoy RDN TV 286, kay Lakbay Farm Vlog, and kay Darwin Rebuelta. Well, sa taon na to, napakaraming creators na ang gumagamit ng AI generative tools para gumawa ng mga content nila. Dahil nga less time consuming, less hassle, para sa isang tulad natin na magsasalita pa or magpakita sa video kung kaya naman na gawin ng isang AI. So, kung kayo mismo or may kakilala kayo ng mga channels na gumagamit ng AI sa content, well, makinig kayong mabuti sa mga sasabihin ko. Based po kasi sa research ni YouTube, gusto na daw malaman ng mga viewers kung yung pinapanood ba nilang video ay isang synthetic or altered content. So basically, they are doing this para sa mga viewers. The reason that we're asking for this is actually when we went out and did a bunch of research with viewers, they told us they wanted to know when content had been altered in meaningful ways. Pero para sa kaalaman muna ng lahat, mag-define muna tayo. Ano ba meaning ng altered at ano ang meaning ng synthetic? Sabi sa Google, altered means anything that's been changed or modified, while yung synthetic naman, something made of artificial material or not natural items. So in layman's term, yung synthetic or altered content, ito yung mga video content na ginagamitan ng iba't ibang klaseng editing tools or power ng AI para mas mapaganda yung video na ginagawa mo. At sa bagong guidelines nga po na ito, gusto ni YouTube na i-disclose mo yung bagay na to. So, ano ibig sabihin ng disclose? Disclose means to make known, to reveal, or to uncover. So, gusto ni YouTube kung creator ka man, i-disclose mo na daw palagi yung mga videos na i-upload mo ngayon para malaman niya kung altered or synthetic content nga ba yung in-upload mo. So balik tayo sa prompt na ito at Tagalogin na lang natin. Meron ka bang ginawang edit sa video mo na nagpapakita ng isang taong nagsalita or gumagawa ng isang bagay na hindi niya naman talaga sinabi or ginawa? May ginawa ka bang edit na kung saan binago mo lang yung totoong nangyari sa isang lugar or pangyayari? Or gumawa ka daw ng halos makatotohanang edit sa video mo pero hindi naman daw talaga nangyari. Kung no ang pipiliin mo, walang mangyari. Pero kung yes, ganito ang mangyayari. Maglalagay si YouTube sa video description mo ng isang label and information patungkol sa content mo. As of now, makikita pa lang daw po ito sa YouTube app natin or sa mga viewers na nag-view using their phones. Now naman, kung sakaling sensitive yung topic mo, like health, news, elections, or finance, mas obvious daw yung label or mas malaking label ang ilalagay sa video mo. Gusto na kasi ni YouTube na kapag may manunood sa kanya, hindi na ito magtataka or hindi na ito mako-confuse kung totoo ba yung napapanood niya. Dahil nga po sa mga label na ilalagay. Bago tayo magpatulong, kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, don't forget to like this video at mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga YouTube topics na gagawin pa natin sa mga darating na araw. Ngayon, alam kong marami ka ng tanong about sa bagay na to and itatry ko pong sagutin yung mga possible question mo about sa guidelines na ito. Possible question number 1. Makaka-apekto ba yung pag-disclose ko sa monetization at sa performance sa mga videos ko? The answer is wala daw po itong epekto sa mga nabanggit ko kanina. Possible question number 2, kailangan ko pa rin bang mag-yes sa prompt kung yung edit na ginagawa ko po sa mga video ko ay for aesthetic purposes lamang? The answer is hindi. Dapat no ang piliin mo sa prompt. Kung yung edit naman na ginagawa mo ay tulad kay Rod TV na hindi ka naman nagkakos ng confusion sa mga tao, then you have to choose no. Tulad ng color adjustment, applying beauty filter sa video, adding background blur or vintage effects, using generative AI tools para ma-improve yung video outline mo tulad ng script, thumbnail, title, or infographic, caption creation, video sharpening, upscaling,
voice or audio repair, and idea generator. So yung mga nabanggit ko na yan is pasok sa minor edit lamang. Ito yung mga normally na ginagawa ng mga content creator para lang mas mapaganda yung content, para lang mas maintindihan ng audience yung video mo, at para lang hindi sila maboard habang nanonood. Gusto ko na lang rin pala i-add na kasama rin daw po dito yung unrealistic edit. So ibig sabihin yung mga hindi makatotohanang edit katulad ng paggawa mo ng animation, pagsakay ng isang tao sa unicorn habang nasa isang fantasy world. Basta yung edit na hindi naman daw makatotohanan ay consider as safe pa rin or minor edit pa rin, so kailangan no pa rin yung pipiliin mo. Possible question number 3, Kuya Rod, ano naman yung mga kino-consider ni YouTube as synthetic or altered content? Para alam ko. Example number 1, inedit mo yung video ni Doc Willie Ong, binago mo yung boses or naglagay ka ng AI voice na kaboses niya, tapos nagsasabi ka doon ng mga advice na hindi niya naman talaga sinabi para makapanira or makapangloko ng tao. So pasok yun as altered or synthetic content. Example number 2, gumawa ka ng realistic visual effect na nagpapakita ng maraming snow sa isang lugar sa Baguio, which is unlikely to happen, pero it leads sa confusion ng mga tao. So, pasok pa rin siya as synthetic or altered content. Sample number 3, nag-generate ka ng isang picture or video using AI na sobrang realistic to the point na parang gusto mong i-point out sa video mo na totoo yung generate ng AI pero hindi naman talaga. Example number 4, gumagamit ka ng mga deepfakes or ginagamit mo yung mga mukha ng sikat na celebrity tas nilalagay mo sa ibang katawan para kunyari sila yung gumagawa nun pero hindi naman talaga. Pasok yun as altered or synthetic content. Basta, as long as yung edit na ginawa mo ay nagli-lead para ma-confuse yung tao or ma-mislead, kailangan mong mag-yes doon sa prompt na nilagay ni YouTube. Possible question number 4, doon naman tayo sa tanong na dapat ko rin bang i-disclose yung mga dati ko pang videos? Kasi ngayon lang to nilabas no? The answer is it depends. Kung dati alam mo naman na meron kang content na parang pasok siya as altered or synthetic content, doon kailangan mo siyang i-disclose. Pero kung hindi naman hindi mo na rin kailangan pang i-disclose kung yes or no. Pero para nga matulungan ng YouTube ecosystem, mas maganda na mag-disclose ka pa rin, 'di ba? Possible na question nyo number 5 is, may parusa ba sa mga channels or creators na sasadyain na hindi mag-disclose ang tama kahit na yung content naman na ginagawa niya ay pasok naman po talaga as synthetic or altered content? Well, sabi ni YouTube as of now wala pa daw kasi ang priority pa lang daw nila is mapalawak yung update na ito para maging familiar muna yung mga tao about dito. So for right now, we want to give some time and allowance for creators to get used to this new disclosure requirement. Pero darating nga din daw po yung mga araw na madedetect nga rin po ni YouTube yung mga channel na umiiwas mismo sa bagay na to at sila mismo ang maglalagay ng label sa video na yon. There could be cases in the future where there are consequences if creators really try to deceive viewers. Worst case scenario, pwedeng masuspend yung monetization nila for YPP. Bigla ko nga lang rin po naisip na paano na yung mga channels na gumagamit ng AI generative tools, 'di ba? Pero hindi naman sila nagmi-mislead ng tao. Like gumagamit sila ng text to speech, no? Pero factual naman yung sinasabi or educational naman yung purpose, 'di ba? So sana i-considerate pa rin ni YouTube yung mga bagay or yung mga channels na ganun na hindi naman tinitake for granted yung AI sa paggawa ng content dito sa YouTube, 'di ba? Pero sana nga rin ma-detect or maparusahan yung mga channels na umaabuso. Pero ayun nga, bago pa lang naman ito sa YouTube ngayong 2024, I think marami pa rin namang aayusin or i-adjust si YouTube sa bagay na to. Kaya kung ikaw ang tatanungin sa topic natin, tama ba or mali yung bagong guidelines ni YouTube? May kulang pa ba sa updates niya? Or medyo naguguluhan ka pa rin sa altered or synthetic content na ito? Lahat ng sagot nyo ay comment nyo po sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout. Para po sa next ko pong video, ikaw naman yung masya-shoutout ko. And alam nyo rin ba na nakaka-frustrate din magkaroon ng reuse content violation? Kaya panoorin mo yung video na lalabas sa end screen dahil matutulungan ka niyan sa lahat ng possible na tanong mo. Thanks for watching. This is RodTV and peace out.